Sabi ko nga po, finale na po ito ng ating pong series na After God's Own Heart. Ang title po natin ngayon ay After a Heart After God. May halos kaparehas po na praise. Okay? Ang pag-aaralan po natin ay nasa 1 Samuel 16, 1 to 13. 1 Samuel 16, 1 to 13, pero basahin ko lamang po sa inyo yung pinaka-sentro po na verse, pinaka-key verse po natin, verse 7. For the Lord does not see as man sees, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Shall we come to God and pray? Lord, maraming salamat po sa inyo sa sandali pong ito. We honor you, God. We exalt you. We worship you, God. Salamat po sa maraming bagay na ginagawa po ninyo sa amin. Continue to minister to us, O God. Holy Spirit, inaasahan po namin, Panginoon, ang malaya po ninyong pagkilos sa buhay po namin. As we listen to your word, alam po namin, Panginoon, kayo po yung magre-restore, kayo po yung mag-i-encourage, mag-i-inspire po, Panginoon, sa amin para lalong mamuhay po, Panginoon, na pleasing po sa inyo. Salamat. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen and Amen. Yung pong chapter 16 ng 1 Samuel, pag binasa niyo po yan, meron po mga kwento po dyan, mga kasaysayan na mukhang nangangailangan na po ng closure. Sabihin nga po natin, closure. May kailangan na pong isara. Tapos po may kailangan naman pong ibukas para po matupad yung plano po ng Panginoon. Kaya po sinasabi po ng Panginoon kay Prophet Samuel, how long will you mourn? Gaano katagal ka na mamimighati? Gaano katagal kang iiyak? Okay? Alam po natin, ang unang napiling hari po ng Israel ay sino? Si Saul. Okay? Pero si Saul po, nag-disobey po ito sa Panginoon. Napaka-disobedient po na hari po ito. Okay po sana, very promising. Mukhang maganda naman po ang gagawin. Mukhang pwede naman po talagang maging hari. Yung itsura po niya, yung stature po niya, yung tindig, pwede yung kakayanan din. Pero alam po ninyo, he started well, pero nag-disobey po siya sa atin pong Panginoon. Tapos po, itong si Samuel, talaga pong iniiyakan po yung kanya pong kalagayan kasi po, God has been rejecting Saul, okay? Nireject na po siya ng Panginoon and he was no longer qualified to be the king of Israel. Yun po yung pangit, na parang hindi natapos yung karera na kumbaga sana po, tuloy-tuloy po yan eh. Pero he was rejected by God. Hindi na po siyang dapat po na hari. At ito po siguro yung ikinalungkot po ni Prophet Samuel. Nagmo-mourn po siya. Pero sabi po ng Panginoon, how long? So ito pong chapter po na ito, meron pong sense of closure. Meron pong mga isasarang kwento para po magbigay ng new beginning, a divine reset para po sa bansang Israel o sa bayang Israel. Alam po ninyo, may mga pangyayari po sa atin pong buhay na kailangan po talaga ng closure. Meron po talagang isinasara. May mga disappointing situations po sa buhay. Meron po tayong mga experiences na hindi po kasiyasiya. Tama po ba mga kapatid? Lahat po ba ng kwento ng buhay po ninyo ay maganda? Of course, meron pong hindi magaganda dyan. Pero ayaw naman po ng Panginoon na for life, bit-bit mo yan, di ba? Yung naranasan mo before, di ba? Yung betrayal na naranasan mo before, yung pong disappointment na nangyari sa iyo, yung pagkalugi sa business na nangyari sa iyo before. Gusto mo po ba natin yung bit-bitin hanggang sa tayo po ay kuhanin na po ng ating Panginoon? Buong buhay po natin, hindi na po natin makalimutan kahit yung nangyari po sa atin nung 7 years old pa lang tayo, hanggang ngayon hindi po natin makalimutan. May mga bagay po mga kapatid na hindi na po natin kayang baguhin, pero kaya po nating itama. Amen po ba mga kapatid?
Yung nangyari before, nangyari na po yan no? So, hindi na po natin kayang, parang, malibang may time machine po tayo, babalikan po natin yan, at itatama po natin yung mali. Pero hindi po ganun Nangyari na po siya, so, hindi na po natin pwedeng baguhin, pero pwede pong i-reverse yung pong result. Amen po ba, mga kapatid? So we can have closure for the things that happened before, pero tayo po dapat mo mag-move on for something that is purposeful, mas makakakita po tayo ng higit pang maganda. So dapat po magkakaroon po ng end, yung isang bagay, and then ibukas po natin yung atin pong mata, mag-envision po tayo, mag-move on po tayo, and then makakita po tayo na higit pang mas magagandang mga bagay. Sometimes what we think is end is actually the beginning of something purposeful. Hindi po talaga end po yan, kundi pwedeng gawin ng Panginoon na ayusin yung sitwasyon para po magkaroon po ng tamang layunin. So dito po ay isinasara na ng Panginoon ang chapter po para po kay Saul, at he will start a new one sa pamamagitan naman po ni David. Kaya nga po sabi po niya kay Samuel, how long will you mourn? So hindi naman po masama na umiyak. Tama po ba? Hindi naman po masama na mag-mourn. Hindi naman po masama na makaramdam po tayo ng disappointment. Pero let's just move on, okay? Meron pa pong inihandang bagay. Sabi ng God, bakit ka nagmo-mourn? I am about to do something greater. I am about to do something good. Meron pa akong gagawing maganda. Maliban po, gusto po natin mag-settle sa mga pangit na karanasan. Dibit-bitin po natin, huwag na po nating isara. So, sabi po ng Panginoon kay Samuel, dalin mo yung iyong pang-anoint at pumunta ka sa Bethlehem. At meron doon mamimit ka, at iyon ang inihanda kong hari, a man after his own heart, nakaayon sa puso ng ating Panginoon. So, tingnan po natin mga kapatid, ano po ba ang pagpili ng Panginoon? Paano po siya pumipili ng tao? Kasi po, kung hindi po niya isasara yung kwento po ni Saul, at ipagpapatuloy lang po nito yung paghahari po niya, pwede po ang mangyari po niyan mga kapatid. Tuloy-tuloy din po, pati po ang bayang Israel ay mapahamak din dahil po sa kanya pong disobedience. So kailangan po siyang palitan para po magkaroon ng new start, new beginning. Meron po maghahari po sa kanila na meron pong tamang puso. So nagpapapili po siya ng tao na mangunguna po sa Israel. Panibagong hari, ito po ay magiging second king of Israel. At paano po pumili ang Panginoon? Ang una po, God's choice is different from man's. Ang pagpili po ng Panginoon ay iba sa pagpili po ng tao. Verse 7, but the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Okay? Sabi po ng Panginoon kay Samuel, siya po na isang propeta, siya po ang pipili, siya po ang inutusan ng Panginoon. Sabi, pag pumili ka, huwag mo i-consider yung height. Okay? Alam po niyo, parang may mga advantage yung mga kamukha nila dyan Nila Jake, yung ang lalaking tao. Yung parang nag-stand out ka agad sa crowd, kitang-kita mo na kaagad sila. Pag lumalakad, kita mo na kaagad. Ako po, kailangan po ang sumingit-singit. Pag picture taking, lumiliyad po ako pag nasa likuran. Kasi hindi po ako makikita. So, meron po kaagad advantage. Parang yung visibility po nila, nandun na kaagad So, nag-shine na kaagad sila, kitang-kita na po agad. Pero ang sabi po ng Panginoon, huwag kang tumingin sa appearance. Okay? Meron po talaga matangkad na, gwapo pa Hindi po natin kagayang maliliit, cute lang.
Pero yung iba, matangkad talaga, gwapo pa, parang doble-doble yung kanilang yung advantage po nila. So do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, ganyan po ang mga tao. Sabihin mo sa katabi mo, kaya ka nai-scam. Di ba? Yung gustong-gusto mo, nakatingin ka sa nakabarong, naka-coat. Di po ba? Tapos ang ganda, siyempre, maliwalas, maganda ang muka, di ba? Mukhang CEO. So pagtitiwalaan mo talaga. Pero nai-scam lang po tayo ng ganyan po mga tao. Kasi outward appearance ang atin po talagang kinukonsider. Pero ang Panginoon, medyo sabihin natin na ibang-iba talaga. Kasi sabi niya, but the Lord looks at the heart. Ang Panginoon tumatagos tumatagos sa itsura. Ang tinitingnan po niya ay puso ng tao. So si Samuel, na nag-anoint po kay Saul, was grieving over what happened to Saul kasi nireject nga ng Panginoon. But God told him to go to Bethlehem and anoint one of Jesse's son. I-anoint po niya isa sa mga anak po ni Jesse to be the next king. Sumunod naman po si Samuel. So si Samuel, pagdating po sa bahay, ipinresent po ni Jesse yung kanya pong mga anak. Alam po ninyo yung kauna-unahan pong humarap. Grabe, no? Matangkad, di po ba? Mukha talaga, itsura pa lang mukha ng hari. Kanya po ba si Kuya Toti? Ayan, si Kuya Toti. Tayo nga, Kuya Toti. Yan, sample lang, sample. Yan. Di po ba? Grabe. Yung mukhang hari, di ba, may bigote, yung ganyan. Parang kahawig ni Christopher De Leon. Yeah. Parang lamang kaagad, lamang. Mapagkakamala na kaagad po na hari. Okay? Ito po yung parang masasabi po natin na kahit po si Samuel, mukhang nalinlang po siya kasi alam po ninyo, nung pinipresent na ni Jesse yung kanya pong mga anak, ito pong eldest son pa lamang po, hindi pa po nakakita yung iba. Napaka-impressive looking person, impressive looking man. Sabi niya, ito na siguro. Parang tiyak nga po si Samuel na siya na eh. So yung appearance, yung stature, pero hindi po siya yung pinili po ng Panginoon. So he looks, sabi natin po, parang kingly, parang yung kanya pong kalagayan po talaga. Pero ikinorek po siya ng Panginoon doon sa kanya pong assumption. Sabi po ng Panginoon, dito nga po yung verse na yon na sabi, huwag mong tingnan yung kanyang appearance, huwag mong i-consider yung kanyang height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. So one by one, ipinesent po yung mga anak hanggang sa natapos po ang lahat, pero alam po ninyo, wala po doon yung hinahanap po nito pong si Samuel, wala po doon yung gustong ituro po ng Panginoon. Alam po ninyo, yung outward greatness doesn't equal inward godliness. Kasi po, hinahanap po ng Panginoon that time, yung godly, yung puso talaga na nakaayon po sa Kanya. Hindi lamang po yung greatness ng outward appearance. So, napakaganda po na application po nito sa atin mga kapatid na stop comparing yourself to others. Stop comparing your worth to others. Mahalaga po tayo sa Panginoon. Importante po, tayo po ay sumusunod po sa Panginoon. Hindi po binavalue ng Panginoon yung pong outside appearance po natin, yung beauty, yung success, yung influence, pero binavalue ng Panginoon what's inside you, what inside us. So, yun po yung talagang mahalaga sa Panginoon at yun po yung nagko-qualify sa atin pong Panginoon para tayo po ay mapili para po sa paningin po ng Diyos. Yung pong heart of obedience, humility, yan po talaga yung choice ng
atin pong Panginoon. So stop comparing your word to others. Ang panatiliin po natin yung authenticity over appearance. Alam po ninyo, ang ganda rin talaga na, di ba, yung mga kilay po natin, inaayos natin. Grabe, sa Korea pala, pati mga lalaki nag-aayos ng kilay. Kaya one time sinubukan ko rin nagbubunot-bunot din ako, kinukortihan ko. Hindi, yung puti lang. Binubunot ko yung puti. Sabi nila, yung mga artista na Koreano, talaga ano tawag yan? Microblading, tawag nila. So inaayos din po nila yung kanila pong kilay. So, ibig sabihin, ganun po yung outward appearance, talagang pinagbubuti. Pero ang mahalaga po talaga yung authenticity ng atin pong character. Yung authenticity po ng heart po natin. Okay lang po sa Panginoon na ipinapakita po natin yung ating mga struggles, yung ating pong mga weaknesses, yung ating pong pinagdadaanan. That is authenticity. At pag may authentic po tayo, hinahayaan po natin na makagawa yung grace ng God, okay? His grace to work in our lives. So He looks for authenticity. Ang pangalawang bagay po mga kapatid, God sees the faithful even when the world forgets them. Ito po yung isang ma-appreciate po natin sa pagpili po ng Panginoon. God sees the faithful even when the world forgets them. Kahit nakakalimutan ka ng mundo, kahit parang nalalampasan ka ng tingin, kahit na o-overlook ka, alam po ninyo, yan po ay hindi nakakalampas po sa Panginoon. 1 Samuel 16:11, tinanong ni Samuel si Jesse, sila na bang lahat ang anak mo? Kasi wala naman po napili. Di po ba? Isa-isa, walang napili. Wala pong itinuro ang Panginoon kay Prophet Samuel. Sumagot si Jesse, may isa pa, ang bunso. Pero nagpapastol siya ng mga tupa. Sinabi ni Samuel, ipasundo mo siya, hindi tayo magpapatuloy ng ating gagawin hanggat hindi siya dumarating. So, ito pong visit ni Samuel sa Bethlehem para mag-anoint ang next king, si Jesse po na tatay, napaka-proud po niya na i-present ang kanya pong mga anak, yung pong mga older sons. Mukha kasi siguro ito yung talagang impressive, mga battle ready na mga lalaki, pwede po talaga makipaglaban, sapat na po yung gulang para humarap po sa hamon po ng buhay. But none of them was God's choice. Yun po yung nakakalungkot. Kaya po naghahanap pa po si Samuel, wala na ba? So the youngest, si David, was forgotten in the fields. Kasi po nagpapastol lang po no? Ikaw ba yung tipo na laging nakakalimutan? Yung, alam po ninyo, yung merong apat na anak, yung parents po ninyo, laging tatlo lang yung napabanggit. Parang ikaw pa yung pakiramdam mo, ikaw yung pwera. Alam po ninyo, one time, nagkaroon po kami ng pagkakataon na magkaroon po ng Bible study ng cell group po ni Ate Rose. Doon po sa tinutuluyan po niya. Alam po ninyo, nung pong bina-Bible study ko po siya, meron po doong isang bading na kasama po namin, consistently ma-attend po siya. Pero nung tinanong ko po siya, meron ka bang taong hindi mapatawad? Alam po ninyo, talaga nagsabi siya, ako po, meron ako hindi mapatawad. Sabi niya yung parents ko. Kasi dalawa lang kami magkapatid. Pag may magtatanong sa tatay ko, ilan ang anak niyo? Sabi niya, isa lang. Ang tinuturo lang yung babaeng anak. Tapos umiyak na po siya ng umiyak. So, gano'n, kuminsan parang hindi tayo maituro. So, may feeling po ba tayo na we are forgotten? Kakalimutan na po tayo. Tapos tayo yung may pinakamababang ginagawa. So si David, he was tending the flocks, the sheep. So ganun lang po yung trabaho niya. Siya po ay nasa hidden place. Hindi po siya nanonotice ng marami.
Pero hindi po niya alam, iyon po yung pagkakataon that God was preparing David for something greater. Inihahanda na po siya ng Panginoon. Because he was faithful in small, meron po siyang maliit na ginagawa at nakikita po yan ng Panginoon. And this is not something insignificant. Kita po ng Panginoon, napakaganda ng puso ng batang ito. So, ano pong insight ang makikita po natin dito? Ang mundo po mga kapatid, kadalasan po ini-equate ang visibility with value. Dahil lagi kang nakikita na handyan ka, okay? Ikaw lagi yung naka-front, parang ikaw yung famous, di po ba? So ini-equate po natin yung values ng mga tao dito. Pero alam po natin si David nasa field, hindi po nakikita. Kung may mga dumadating po siguro special na panauhin, na bisita, hindi po siya nakikita. Pero si David, hindi po niya kailangang i-promote ang kanya pong sarili. Napaka-uncommon po niya, but God will raise him up in due time, in the right time. So, dapat po nating makita na kadalasan po mga kapatid, being left behind or overlooked is not rejection. It's divine preparation. Hindi ko po alam kung may mga nangyari na po sa inyo na ganito po, but I can tell you more stories, siguro personal sa akin na pwedeng nangyari din po ito. Pero habang ang iba po mga kapatid ay pinipili, okay, ng mga tao, you feel invisible, hindi ka nakikita, but you are still remembered by God. Hindi pwede po tayo makalimutan po ng Panginoon. So, ilang mga bagay na dapat po nating tandaan lang, mga kapatid. Kung ang tingin natin, parang na-overlook po tayo, don't trust God's timing. Huwag po nating madaliin ang timing po ng atin pong Panginoon. Hindi po tayo nakakalimutan. Tayo po ay pinoform ng Panginoon, inaayos po ng Panginoon. So God knows exactly when to bring you out of the field. Parang alam niya, bubunutin ka ng Panginoon doon sa iyong lugar at tatawagin kayo ng Panginoon. Ang dapat lang po natin gawin, we should walk or we should wait faithfully. So, kahit hindi po nakikita ng mga tao yung atin pong effort, ang Panginoon kita po niya ito at nire-reward po ng Panginoon yung atin pong faithfulness in His perfect time. So mga kapatid, be faithful in small things. Pwede po ba natin sabihin niya sa katabi po natin? Be faithful in small things. God is watching you. Kung meron pong isa na nakakakita po sa atin talaga, ay ang atin pong Panginoon. So, if you can handle the sheep, alam po ninyo, preparation po yan before He gives you the kingdom. Bago po tayo pagkatiwalaan ng Panginoon ng kaharian. Ang point number 3 po natin, God's anointing follows a heart that is His. Pagka ang puso po natin ay Kanya po talaga at nakaayon po sa Kanya pong kalooban, sumusunod din po yung anointing ng Panginoon. Alam po ninyo yung Holy Spirit, parang tubig po yan eh. Nagpupunta po yan sa mababang lugar. Tama po ba? Ang tubig po, papaakyat po ba yan? Hindi naman. Pababa po yan. Humahanap po yan na mas mababang lugar. So, ganyan din po ang katotohanan po niyan sa mga tao. Ang banal na Espiritu ay kumikilos at dumadaloy sa mga taong mababa, may maayos na kalooban. 1 Samuel 16:13, so Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers, and from that day on, the Spirit of the Lord came powerfully upon David. So napili na po si David. After the search, wala pong napili, pero ito na po, dumating na po itong si David. Siya na po yung least expected, pero siya na nga po talaga yung pinili ng Panginoon.
He was not the oldest, he was not the strongest, he was not the most experienced. Pero siya po talaga yon, mga kapatid. Siya po talaga pinili ng Panginoon. Nakita ng Panginoon sa kanya yung isang puso na mababa, obedient, and fully surrendered to Him. At siya po ay inanoint ng langis. Ito po ay ceremonial act para po sa pagtatalaga po sa kanya bilang pangalawang hari po ng Israel. So from that moment, nung i-anoint po siya, from that moment, alam po niya, ang sabi, the Spirit of the Lord came powerfully upon David. Hindi lamang po siya napili, kundi ang banal na Espiritu, sinamahan po siya, pinalakas po siya, at talaga pong pinagtagumpay po siya ng Panginoon. So yung anointing po ng Panginoon is not earned by position or appearance. Hindi po nagmamatter yung position, hindi nagmamatter po yung appearance po natin, para daluyan po tayo ng kapangyarihan po ng Panginoon. It flows from a heart that beats in rhythm with His will. Kapag tayo po ay tumatayo sa kalooban po ng Panginoon, alam po ninyo mga kapatid, mararanasan po natin yung pagsama po ng Panginoon. So, anointing is not about ability. It's our availability. Doon po natin nararanasan ng pagsama po ng Panginoon. Maaaring wala po tayong skills, okay? Hindi pa develop po yung ating gifts. But if you have the heart of God, meron kang puso ng Panginoon, you will be filled with the Holy Spirit. May experience po natin yung anointing ng banal na Espiritu. So tandaan lang po natin, anointing doesn't make you proud, it makes you useful. Hindi po dahil sinamahan po tayo ng Panginoon, magiging proud tayo, magkakaroon po tayo ng yabang, hindi po yun no? Ang maganda po, makita po natin na mas naging useful po tayo sa kaharian po ng Panginoon. So when God anoints you, He equips you with His presence to accomplish His purpose. Kaya po, mga kapatid, na-experience po niya yung pagsama po ng atin pong Panginoon. So let God shape your heart, mga kapatid. Let God shape your heart. Hayaan po natin na hugisan ng Panginoon, i-shape yung atin pong mga sarili para po maging kagamit-gamit po tayo at ma-align po yung atin pong puso sa Kanya. Tandaan po natin to mga kapatid sa akin pong pagtatapos. When your heart is right, when your heart is right, your time will come. When your heart is right, your time will come. Alam po ninyo, tama ang puso po ni David. Dumating po yung pagkakataon mula po sa isang shepherd boy, siya po yung handpick ng Panginoon para po bunutin to be the second and the next king of Israel. So yan po, tumitingin po ang Panginoon. God still looks at the heart today. Puso po ang tinitingnan po ng ating Panginoon. Character po ang tinitingnan po ng Panginoon. Amen po ba? Character over reputation. What is the difference mga kapatid ng character and reputation? Alin po ang mas mataas? Character or reputation? It's character. Tama po ba? Kasi yung character, yan po kung paano po tayo tinitingnan po ng mga tao. Ang character po, kung paano siya tinitingnan ng mga tao. That is our, yung reputation, paano tayo tinitingnan ng mga tao. Let's say po mga kapatid, meron po ba nag-aral po sa inyo sa FEU? Kasi po matagal po akong natira sa Picampa, Espanya. So naiikot ko po yung mga school na yan. Pag nag-aral po kayo sa FEU, mga sanay po yung tumusok ng kwek-kwek. Di po ba? Yung mga fishball, ang dami po niya sa labas. Buong Murayta, meron po niyan. Yung po mga itlog na may balot po na harina, yan po. Tapos meron pong, tawag dyan, meron pong suka, yan. Ang reputation po ng mga taga-FEU, sanay pong tumuhog ng kwek-kwek. Di po ba? Pero
tingnan po natin, reputation lang po yan. Lahat po kaya ay sanay po yan? Lahat po kaya talaga ay kumakain yan? Baka naman hindi. Pag nag-aral ka sa Lasal, merong reputation na pag nag-aral ka dyan ay mayaman ka. Tama po ba yon? Hindi po, baka reputation lang. O pag nag-aral ka dyan, ang iniisip nila, baka Inglesero ka, Inglesera ka. Baka hindi rin, baka reputation lang. Pero alam po ninyo, ang mataas po talaga ay ang character. Ito po talaga yung dinidevelop. At dito po tayo tinitingnan ng Panginoon. Hindi po yung appearance, hindi po yung looks, kundi po yung atin po mga sarili. Kaya mga kapatid, hindi naman po masama na mag-makeover tayo. Pagandahin din po natin yung ating looks, yung ating itsura, pero higit sa lahat, pagandahin po natin yung atin pong puso. A man after God's own heart. Ito pong si David, kasi meron po siyang maayos na karakter, kaya po siya pinili po ng Panginoon sa tamang panahon. When your heart is right, your time will come. If your heart is right, your time will come. Kuminsan baka kaya tayo nalalampas-lampasan din, ipinipresent tayo ng tatay natin, isa-isa, pero hindi talaga tayo yung napipili. Hindi po talaga tayo yung choice. Hindi yan. Sabi ni Lord, hindi yan. Pero pag tama po ang puso po natin, your time will come. Darating po talaga yung pagkakataon para po sa atin. So tayo pong lahat mga kapatid ay tumayo. Tayo po ay magbulay-bulay po sa salita po ng Panginoon. Ano ang sinasabi ng Panginoon sa iyo sa araw na ito? Mga kapatid, don't be discouraged where you are right now. Ano man na po ang experiences po natin, be faithful in your field, be faithful in your ministry. Kagaya po ni David, nahanod po siya sa field, pero siya po ay gumagawa ng pagsunod sa kanya pong ama. Pagka po ang puso po natin ay nagbibit para po sa Panginoon, He will find you. If your heart is beating for God, God will find you. Matatagpuan po tayo ng Panginoon. Hindi lamang po yon, God will anoint you for greater things. Pagkakatiwalaan po tayo na higit na mas malaki ng atin pong Panginoon. Imagine that mga kapatid, mula sa isang shepherd boy, tagapag-alaga ng tupa, biglang pinili na hari ng Israel. So, don't be discouraged mga kapatid. Lalahanin po natin, principle po yan. Ang principle, hindi po nagbabago po yan. Hindi po nagbabago ang prinsipyo, yung spirituality, yung po mga narrative sa Bible, hindi po basta nakwento po yan. Yan po ay malaking impluensya sa buhay po ng bawat isa. At pwede po talaga mangyari sa iyo kung nangyari po sa kanila before. Pwede rin pong papangyarihin ng Panginoon sa atin sa mga sandali pong ito in the future kung tayo po ay magiging tapat po sa Kanya. Panginoon, maraming salamat po sa inyo sa sandali pong ito. We honor you, we exalt you, God. Papasalamat po kami ng marami. Thank you, Lord, for your word. Thank you, God, for your instruction. Salamat po na ang salita po ninyo ay buhay. Ito po, Panginoon, ay napapanahon. Ito po, Panginoon, ay kumikilos sa amin pong mga puso, kumikilos sa amin pong buhay. Ang salita po ninyo, Lord, ay timeless. Hindi po ito kayang sagkaan ng panahon, nangyayari sa panahon na inyo pong luluobin. Kaya po, lagi po kami nanghahawakan sa salita po ninyo na pwede po itong mangyari sa individual at sa inyo pong mga anak. Salamat po, Panginoon. Patuloy niyo pong buhayin yung hope sa amin. Pwede po, minsan parang kami po ay na-overlook, hindi po nakikita. Pero dapat po ma-assess din po namin if we are living faithfully before you. Sana po, Panginoon, makapamuhay po kami ng karapat-dapat, Panginoon, sa inyo. And sa pamumuhay po namin, Panginoon, ng karapat-dapat, O God, ay makita po ninyo kami, Panginoon.
Salamat. Ito pong aming panalangin. In Jesus' name, Amen and Amen.